Shen Chaoyin, ikaw ang unang asawa ng prinsipe ng digmaan. Hindi isang hamak na mangingisdang naghahanap buhay sa tabing dagat. Sa harap ng napakaraming tao, naglililis ka pa ng iyong manggas at palda. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang sinapit ng pamilya natin ngayon? Ate, para rin naman sa kabutihan mo ang sinasabi ni ina. Natalo na sa digmaan at napatapon ang ating prinsipe. Kaya't siguradong mabigat na ang kanyang kalooban. Kung pupunuin mo pa ng putik galing sa dagat ang buo mong katawan. At pagtatawanan lang tayo ng iba, hindi ba't mas lalo lang mapapahiya ang ating prinsipe? Kung mapapahiya man ang prinsipe o hindi, hindi ko alam. Ang tanging alam ko, 63 tao sa buong pamamahay natin ang kailangang kumain ngayong gabi. Kung may naisip kayong ibang paraan, ina at ikalawang asawa, ibababa ko ang mga manggas ko ngayon din. Lapastangan, ngayon ay may gana ka na ring sumagot sa mga nakatatanda sa iyo. Noong nasa kabisera pa tayo, hindi ka na nga kasing pino at kasing unawa ni Wanro. Ngayong nandito na tayo sa desyertong isla, lalo ka pang nawalan ng modo. Ate, huwag ka nang makipagtalo kay ina. Kahit na naghihirap tayo ngayon, nasa atin pa rin ang ating katayuan. Kung isusuko ng pamilya natin ang kahuli-hulihang dignidad natin, paano pa makakabangon muli ang ating prinsipe? Siyempre, mahalaga ang dignidad. Pero kung mamatay na tayo sa gutom, isang banig na lang ang matitira sa atin. Ano sa tingin mo, ikalawang asawa? Mas mahalaga ba ang dignidad? O ang mabuhay tayo lagpas ngayong gabi? Ate, bakit kailangan mong magsalita ng ganyan kabigat? Nag-aalala lang naman ako. Wala kang alam sa mga pagkaing dagat na yan. Paano kung may malason dahil dito? Hindi ba't ang prinsipe pa rin ang sasalo sa kasalanan mo sa huli? Mas mabuti na yon kaysa tumayo lang tayo rito, at maghintay na may mahulog na sako ng bigas mula sa langit. Mahal na prinsipe, sabi po ni ate, lulusong daw siya sa dagat para maghanap ng pagkain. Sinubukan ko na po siyang pigilan, pero ayaw makinig ni ate. Nag-aalala rin po si Inang Reyna, baka mapahamak siya. Kamahalan, tamang-tama ang pagdating mo. Tingnan mo nga ang hitsura niya ngayon. Wala na siyang natitirang karespe-respeto bilang isang prinsesa. Sigurado ka bang may makikita tayong pagkain dito? Oo. Kahit paano makakahigop ang lahat ng